Tala na sa linya ng ating komunikasyon ang kapatid ni Jakatia Pawa na si Lieutenant Colonel Gary Pawa ukol nga sa nasabing balita. Magandang gabi po. Unang-una ay ipinapaabot po ng Eagle News ang pakikiramay sa inyong pamilya ukol sa hindi magandang balita na nangyari ngayong araw. Pwede niyo po bang maidetalya sa amin yung naging pag-uusap ni Jakatia at ng inyong pamilya kanina bago po yung pagbitay? Ano po ang nasabi niya sa inyo at may mga apela ba siya na gustong iparating sa pamahalaan? Good evening po, sir. Hello? Opo, opo. Sir, kaninang umaga, mga around 5 o'clock in the morning, tumawag yung kapatid ko. Right after ng subo kasi sa amin. Yung magsisimba ka ng madaling araw. Opo. So nagulat lang ako, nag-ring yung cellphone ko right after ng pagsimba ko. Sinagot ko, akala ko kung sinong emergency. So ang kausap ko isang kapatid ko na si Jakatia. Na umiyak at humingi ng paumanhin. Sabi niya, kuya, humingi ako ng paumanhin doon sa kay nanay, sa inyong lahat, na ako ay na magpaalam na sa inyo dahil bibitayin na po ako ng alas 8 ng umaga dito sa Kuwait po. Sabi ko sa kanya, bakit ganon? So nabigla ako dahil umiyak na rin siya. Umiyak na rin po ako dahil may masakit kasi ang ganon ang pangyayari dahil nung last year nanggaling ako doon sa Kuwait, binigyan ako ng assurance nung bugada niya. Mismo nga yung kamag-anak din ng president doon sa Kuwait na si Pausia Al-Sabah kasi ang pamilya ng babae, ng abogada niya. By year 2017, sabi niya sa akin yung abogada niya, na pagbalik mo rito sa Kuwait, madala mo na yung kapatid mo. So, masaya kami. Ganun ang outcome ng kaso ng kapatid ko. Yung pala, iba kabaliktaran pala ang pangyayari. So, bukod po ron, meron pa ho ba siyang ibang mga nasabi sa inyo at may mga apela ba siya na gustong iparating sa ating pamahalaan? Ang sinasabi niyo lang sa amin sa akin, sana kuya, wag naman pabayaan yung dalawa kong anak. Sana po na mabigyan naman kahit paano ng government ng anak ko na kahit scholarship lang man. Kasi wala ng nanay, wala ng tatay, na ikaw na ang tumayo na bilang tatay. Yun ang sabi niya sa akin. Opo. Kumusta naman po yung naging tulong na iniabot sa inyo ng pamilya? Actually po, wala pang nakarating sa amin yung tulong pero meron na kaming yung mismo yung director ng OWA dito sa Zamboanga na si Director Jomday na pumunta rito na sinabi ko na rin sa kanya. Sir, sabi ko, maraming salamat din dahil sa iyo nung year 2008 ang maging bridge ikaw, sabi ko. So sabi ko, yun lang ang iparating namin sa government, sa ating pamahalan. Sana mabigyan din ng tulong yung kahit paano yung pamilya ni Jakatia, yung mga anak niya. Opo. So sa ngayon po, ano ho ang mangyayari dun sa labi ni Jakatia? Meron ho bang arrangements ngayon na ginagawa para may iuwi po ang kanyang mga labi dito sa Pilipinas? Actually, nag-usap na kami mga kapatid ko kasi sa batas kasi ng Islam within 24 hours dapat may libing na. So nakapag-decide na kami lahat ng magpamilya na doon na lang siya ilibing sa Kuwait na basta ilibing na siya ng maayos as a Muslim right. Ayun. So maraming salamat po Lieutenant Colonel Gary Pawa sa inyong oras para dito po sa ating programa sa Mata ng Agila. Maraming salamat din po, sir. Good evening.